nandun yung pressure na parang I need to prove or ipadama kay mama na meron pa siyang makakarana siya na aakit siya break ng stage. The pattern. Kumbaga parang siya na yung sinasabi nila na last card sa family. Sabi ko talaga kay mama, ma, hindi ka hahawak ng sandok sa kasal ko. Sabi ko, ma, gusto ko ng tumulong. Diba? Gusto ko ng, grabe kasi hirap ni mama. Sabi talaga ni mama, hindi, mag-aaral ka o lalabas ka ng bahay na to. Talagang tinatak ko sa utak ko na someday ibibigay ko yung deserve ni mama. Sabi ko, magkakaroon si mama ng bahay. 2 beses nangyari yun sa akin eh. Pero yung isa yung talaga may trabaho na ako pero hindi enough yung kita ko noon. Kasi mababa talaga yung sahod namin sa ganun. Meron pa ako yung nilapitan dati na kaklase ko sa isang subject dati na parang uutang ako sa kanya. Lakasan ko na yung loob ko kasi alam ko mayaman siya. Baka pwedeng pautang. Sabi ko, babayaran ko to, promise, babayaran ko. Pero may gusto siya, kapalit, ganun. Ata pa ako noon eh. Wala. Siya kasi medyo may age na bata pa ako, tapos gusto niya ganon. Hindi ako pumayag. Sabi ko, tingin ka na. Gumagano siya sa akin. Ayoko. Dapat ba talaga o responsibilidad ba talaga, obligasyon ba talaga ng anak na buhayin yung pamilya na parang papagraduatein kita para pagdating ng panahon, ikaw naman yung bubuhay sa amin? Lang sa aking younger self, i-enjoy mo lang ngayon nakasama mo yung tatay mo kasi wala na siya dito. Sorry, hindi ko na-provide lahat. Spice's Perfect Match. Tutulungan kitang hanapin ang perfect match mo. What's your secret? It's complicated. Next. What you see is what you get. It's a match! Just like GameZone, our choice of table game in the Philippines. Get up to 100% deposit bonus plus 1% daily first deposit rebate. Unbelievable talaga! Bitay na ako sa di nakaka-stress. Play for fun. Play responsibly. Gambling is not an accepted way of livelihood and does not solve financial problems. Hello, Chicks Fam! Welcome back sa pinakahata podcast ng mga chicks. Ako po ang inyong Tita Max, Tanya Chinita. Ako naman ang cool mama ng Philippine Radio, Mama Colleen. Ang strong and independent lady ng barangay, Lady Gracia. Serving you fierce and sexy kwentuhan. Dito pa rin yan sa Chicksclusive! Powered by Game Zone! Real player, real game! Welcome to my Chicksclusive show, where everything moves in slow-mo. Got that fire that you wanna know. This is my Chicksclusive show. Eto na naman tayo sa episode natin. Chicks Fam, kumusta kayo? Na-miss nyo ba kami? Hindi daw. Hindi daw. Another episode na naman, another interesting topic. Yung ating mga ka-Chicks Fam, talagang makaka-relate. O diba, parang yung last episode lang. Anyway, eto na. Excited na kayo? I think makaka-relate kayo dito sa magiging topic natin so, for today. So, ikaw lang yung hindi? Oo. Pati tayo lahat. Tayo lahat. Bakit? Ano ba yung topic natin ngayon? Ito kasi yung usual struggle talaga. Kung struggle is real, ito na po ang ating Chicksclusive topic of the day. The responsible daughter struggle. Ang tanong, ang mga chicks ba na nandito ngayon ay responsible daughter? Masasabi mo ba na responsible daughter? So far responsible. Yes. Oo. Pag alangan mo ilaglag namin sarili namin. Episode 1 pa lang. Self-love nga, di ba? Huwag mo ilalaglag sarili mo. Di ba? Para naman kayong walang natutunan nun. Episode pa lang wala tayong preno-preno sa pagkwento kung anong mga pinagdaanan natin. So, it's a yes. O, di ba? Pero eto na,
bago natin mahimay-himay kung paano tayo naging responsible na anak, kayo ba, although nabanggit na po namin to yung background namin, ilan kami magkakapatid, di ba? Ilan kayo magkakapatid, Tanya? 5. Ilan kayo, babae, lalaki? Isa lang akong babae. Isa ka lang. So, pang ilan ka sa magkakapatid? Pang 5. Ikaw ang bunso. Anong feeling ng bunso? Maganda. Ay. Malamang, o diba? Bunso is, black sheep. Black sheep, Typical na bunso, black sheep of the family. Pero goat. Spoiled yan Goat. Bunso Pag spoiled, sabi Oo, nila. kasi ikaw yung hindi masyadong nauutusan. Pag inutusan ka, inutusan po ako. May sakit po ulo ko. Ako yung black sheep, pero ako yung goat. Ikaw na yung nagpo-provide ngayon. Oo. Hindi kasi akala nila pag bunso, kalma lang, spoiled lang. Pero sa case ni Tanya, siya ang nagpo-provide Oo, ngayon. sa nanay at sa tatay ko at kay nene. Pero sa ibang kapatid mo, hindi. Hindi, may kanya-kanya silang Kanya-kanya na. family. Mahirap pa maging Pero bunso. ako yung parang naging automatic for me na ako yung may kakayahan na magsuporta sa nanay at tatay ko at mag-alaga. Pero bago pa yan maging Tita Max ka, bago ka pa maging Tanya Chinita, ikaw parang, na talaga. Parang habang nag-aaral ko, alam ko na ako. Factor ba yun na dahil puro sila lalaki, ikaw babae? Kasi tayo motherly in nature tayo, di ba? Kumbaga, naging factor ba yun? Or nagkataon lang na ikaw yung blessed? Naramdaman ko siya eh. Tingin ko kasi, na-feel ko na ako yung may kakayahan at na-feel ko na, ako to, aakuin ko to. Parang sa mga kapatid ko, wag nyo na akuin, ako na to. Parang ganun. May, privilege for me, blessing for me na ako yung umako ng responsibility sa mga senior parents ko. Ano yun? Para kasing nagkaroon sila ng sariling pamilya, bumukod sila. Bumukod Tapos ikaw yung sila. natira. Plus ako yung bunso na babae. Usually kasi yung bunsong babae nag-aasikaso ng mga senior parents. Ay, yung mga babaeng anak ang nag-aalaga sa mga senior parents eh. Totoo. Oo. O kayo, ilang kayo, ilang kayo magkakapatid? Depende kung saang side. Depende kung saan Saan side? Sa first, sa second? Doon sa family ko talaga, doon sa mga magulang ko talaga, 3 kami. Bunso ako, 2 bunso ka lalaki. din. Ako lang din yung nag-iisang babae. So pareho kayong prinsesa. Sabi nila pag pareho daw na bunso, hindi daw magkasundo kasi parehong spoiled. Hindi naman. nagkasundo Hindi naman ako kayo. spoiled din na palo din ako sa sobra eh. Ako din, madalas. Oo, sobra pero anong napapalo, feeling napalo na na napapalo. Kasi di ba pagka bunso ka, syempre parang spoiled nga daw kasi nga lalo na puro lalaki yung kapatid niyo. Anong feeling? Hindi kami spoiled. Promise, hindi ako Pinarati spoiled lang din kasi kami sa walang pang spoil naman yung magulang ko nung Oo. araw eh. Totoo. Pero ano yan, parang well-guarded ka kasi ang dami mong brother, may Hindi dalawa. rin. Hindi rin ako, hindi rin ako. Totoo. Oo. Wala, Di ba kanya-kanya aga ko nga kami. nag-asawa? Well-guarded pa. Aga nga nag-anak. Hindi sila yung Kung parang mabakuran yan, bakit Oo, nakaisa hindi, na diba, yung agad? may mga kilala ko na grabe talaga susugurin nila yung nanliligaw sa bunso nilang kapatid kasi nag-iisang hindi babae. ganun Yung ganun setup, mga hindi. kapatid ko. Ang tatay ko ang ganun. Siya yung kamay na bakal. Oo, siya yung kamay na bakal. Pero wala rin nagawang kamay na bakal pag umibig. Oo, Wala. 21 years old, meron na. Ikaw, ganun din. Hindi rin talaga. Kung yung mga kapatid ko parang tinuturing din akong lalaki. Ganon, one of the boys. wrestling, ganyan. Bugbugan. Oo, alam mo yung WWF pa lang, from WWF to WWE, mga ganon, yung attitude era. Yung mga ganon yung mga alam ko Kaya may pagka-manly, atake. Kasi parang yung sa mga Pati ako, comics. kaya yung galaw ko nung bata ako, pati yung bis ko, yung short ng kapatid ko, pinagulamaan ako ang magsuot. Yes! Hindi ako Totoo. binibilian. Kaya yung pag nakita ko yung picture ko nung grade 4, naiba't ganito yung tsura ko, parang tomboy talaga. Totoo, yung kung ano yung napaglumaan din Oo, ng kapatid ko, nakuya ko, hanggat yung walang t-shirt. butas yan, pag nagkaroon na ng butas, diretso na basahan. T-shirt ko Basahan pag Christmas sa amin. party, yung mga kaklase ko Barbie, ako Voltes 5. Kaya tingnan mo ngayon, dahil nga na-deprive. Totoo. O, Kung diba? ano yung deprived nung bata ka. Oo. Hindi, actually, no, nung na-meet ko si Tanya, manamit siya pantalon, Oo, t-shirt. Kasi yun ang kinalakihan Nito ko na lang eh. talaga siya umaarte ng pananamit diba? Ako hanggang ngayon, ganyan pa. Mas komportable ka pa Mas rin. comfortable, kaya hindi ako masyadong dito sa chicks,
Exclusive. Oo, aminin ko na hindi ako naging komportable talaga na nagpapakita ng skin. Hindi talaga. Kasi Pero doon ako dun sa may mas comfortable ako na damit. Ganun. Okay, Kasi doon ako nasanay Context eh. po, sa dressing room, puring-puri namin ang katawan. Totoo! Puring-puri namin ang katawan ng baklang to. Ang Sayang. sexy! Sayang. Huy! I mean, sayang ma. Ipakita mo, ma. Sabi si Pasilip Tanya ka naman. pinapakita. Eh. Pamanyak na. Oy! Oy, kinuha ko nga pala yung strap ni Tanya. Kasi binigyan ko, sabi ko sa inyo, Hoy, kulang yung mga damit ko talaga kasi talaga hindi ako masyadong nag-invest sa damit. Oy. Kasi nakasanay na lang din ako sa family. Baka man mamaya ko. ipabid mo yung strap Oo ni nga, Tanya. nandito pa sa akin, nandito yung strap. Ayun, Kakaiuin lang, pinahiram yan, pinahiram. Hindi ko na ibabalik sa'yo. Sa'yo na yan, ma. Marami strap Anong sa lang akin na to? naman yan. Ibebenta ko to. bidding, Oo. strap ni Tanya. Ayan, kailangan ko na sabihin kasi para may proof. Di ba kasi ganun yung pag nagbibid? Kailangan may Ikaw, proof. ma, di ba? Bunso. Ay, hindi ka bunso. Hindi ako bunso, gitna ako. May middle child syndrome ka ba? Wala. Yung parang ikaw hindi napapansin. Oo, ganun. middle child Lahat naman kami crisis. din napapansin. Ang pinakaswerte panganay daw kasi dyan yung buhos eh. Oo, unang. Practice child yan eh. Yung panganay, panganay eh. practice pero more blessing. Kumbaga siya lahat may bago. Kasi totoo yun, yung pangalawang bata, Sa kanya yung Sinasalo. lumang lampin, Oo. lumang big kiss. pero yung middle child syndrome, wala naman. Hindi mo nafe-feel yun? Hindi naman, wala naman ganun. So kami, 7 kaming magkakapatid, pang-4 ako, gitna ako. And yun, actually, yun lang din, dahil nga I grew up na single mom, yung mama ko ay laging nasa trabaho, yung mga nauna sa akin, maaga silang nag-asawa. Like ilang taon? Like, yung una, 19. Kasi sabi kasi ni mama, magdebo ka lang. Pwede ka na, ano. So, Nanay mo sumunod. naman palang may kasalanan. Hindi. Ligawan yung mga kapatid eh, di ba? Ang gaganda Ang niyo ganda naman. kasi, ma, ng lahi nila. Parang may ano nga kayo, parang may lahi. Tsaka meron po kami sa pag-ibig. Ayan. So, 18, 19, tapos parang mag-18, yung kapatid ko namang lalaki nakabuntes, yung nauna sa akin, nakabuntes. Tapos, lumampas yung isang lalaki, engineer siya. Dalawa kasi kami parang natutukan ng college. Dalawa lang di kami nakapag-college, no? Tapos, lumampas yung bunso naming babae, maaga namang nabuntis. So, parang the pressure lang on me na parang ginul ko na, sige. Hindi na ako susunod sa yapak Oo, nila. nandun yung pressure na parang I need to prove or ipadama kay mama na meron pa siyang makakarana siya Oo. na aakyat siya Break ng the stage. pattern. Oo. Kumbaga parang siya na yung sinasabi nila na last card sa family. Oo, Nakasalalay na sa parang inyo. ganon. So parang talagang kailangan gumraduate, kailangan sabi ko talaga kay mama, hindi ka hahawak ng sandok sa kasal ko. Yun yung sinabi ko sa kanya. Kasi lahat ng kasal din ng mga ate ko, busy siya sa kusina. Kumbaga, may ambag sa kasal. Kaya sabi ko, pinangako ko noon na hindi ka hahawak ng sandok. Pupunta ka lang na maganda ka, aaura ka lang. So, yun. So, parang walang yung middle child syndrome na Right, parang, walang ganun. Siguro, dahil na rin alam ko yung hirap ni mama. Kumbaga, ever since naman talagang kung anong pwedeng maiambag ko sa pamilyang to, magbebenta ako ng pulburon, magbebenta ako ng kung ano-ano sa school para may pambaon, gagawin talaga. So, yun. So, talking about As entrepreneur. entrepreneur. So, yun leading na tayo dun sa ano ba yung mga naging responsibility natin sa pamilya natin, being the bunso, 'di ba? Ikaw ba yung naging pabigat, being the bunso, dapat ba ikaw yung magbuhat, 'di ba? Yung Ako ganon. yung bunso, promise naging black sheep ako. Balikan ko yung black sheep. Paano? Inuulit-ulit Paano? ko kasi aminado ako. Pasaway ako. Kasi nga nag-asawa ako maaga, hindi ko tinapos pag-aaral ko. Bukod doon sa hindi tinapos ng pag-aaral, ano pa yung mga naging Paano pasaway? Ano bang pasaway? Curious ako sa pasaway. Pasaway na nag-aaral ako, tapos hindi ko tinapos yung pag-aaral ko kasi nga nag-asawa. Ano pa ba ang pasaway? Parang kaisa-isang babae nagiinom sa early age, gano'n. Nag-explore talaga ako. Kasi siguro nung bata ako, laking church kami, ano bang feeling ng anong feeling ng ano ba? Yung Nasa mabarkada. labas na barkada. Hindi ko yun naranasan. So, nag-explore ako ng mga teenage stage ko. Oo, Kumusta yung parents mo no nung mga time na sabi Nagalit mo nga black talaga sheep? nanay ko, tatay ko. Kung sinong babae, pasaway. Oo. Ganun. Kaya naging kamay na bakal
yung tatay mo Oo, sa'yo. kamay na ba? Pero nung time na yon, ano yung tingin mo sa kanila, no? Nung parang pasaway ka, pinapagalitan ka. Nakakatakot. Oo. Nakakatakot. Feeling ko, pag ganong stage, parang kontrabida nanay ko, tatay ko. Kasi gusto ko lang na maging normal eh. Gusto ko magawa yung nagagawa ng ibang bata. Parang ganun. Plus, kasi parang lumaki ako kay nanay at tatay na palaaway lagi. Nag-aaway sila lagi. Kasi si tatay bad boy ng dance floor. Mark Heras yan. Oo, Pero hindi naman nagkalat ng lahi. Hindi Oo, naman. bad boy pero in a siya. sense na so, parang, stick to one. Kasi nga, lagi sila nag-aaway. Natotoxican ako sa loob ng bahay. So, naghahanap ako ng validation sa labas, gusto ko ng katahimikan sa labas, kaya yun, nag-explore ako. Ganon. Hanggang sa parang, ito pala yung black sheep. Pasaway, hindi sumusunod, nagbo-boyfriend, ganon. Ano yun? Dumating ka rin naman sa point na hindi ka pa nagpapamilya, hindi ka pa nag-aasawa. Dumating ka sa point na maaga mo naman siyang na-realize na may mali. Oo. Kasi pagka-asawa ko agad, tas nagkaanak agad, binalik ko na agad yung path ko sa tama. So, doon ka pa lang bumalik nung nagpamilya ka na? Oo, nung nagkaanak na ako, nung naging single mom na ako. 22. Para sa anak mo. Oo, para sa anak ko na. Or dahil kasi ganun yun eh, di ba? Parang pag naging nanay ka na, marirealize mo na ganito pala yung hirap ng nanay ko. Ngayon ko naiintindihan kung bakit yung pag may ginagawa akong masama, galit na galit. Kasi nung mga sanggol pa lang ako, grabe yung hirap. Tsaka yun na-realize ko na, problemado na nga yung nanay ko, tatay ko sa akin dati. Pati hanggang sa magkaanak pa ako, sila pa rin yung mag-aalaga. Babawi na ako this Ang galing. At least merong change, may character change, parang gano'n. Parang hindi ka naman pwedeng maintindihan natin, sige naging black sheep ka kasi baka nga may mga naging problema talaga sa household ninyo. Pero ang importante, hindi siya nagstay doon. Kasi may mga ganun Na nagstay na talaga sa pagiging black sheep. Oo, nag-stay sa pagiging black sheep, iiwan yung anak sa mga magulang niya, tapos anak ng gigimik, anak, correct. anak Iba, ng palit anak. ng palit ng Ako boyfriend. bumalik agad ako. Sabi ko, parang hindi ako to. Parang mabilis nga yung face mo ng pagbalik loob. agad. 21. Oo, ang galing. Ikaw, meron lang ako tanong, kasi pareho kaming nag-iisang babae. Oo. Laging ang tanong sa akin, hindi ka naging tomboy? Hindi talaga. Oo. Yun nga din yung iniisip, di ba dapat magiging tomboy Oo, ka? yun ang sinasabi Kasi sa akin. yung environment. Siguro Oo. mas lang talaga, parang mas naging boyish lang din talaga ako growing up. Pero alam ko, interesado pa rin talaga ako Opposite. sa lalaki, ganun. Naging lang din talakihan yung mga nakalakyan ko, syempre yung mga laruan ng mga kuya ko, yun yung mga nilalaro ko, yung mga damit nila, yun yung suot ko, kung ano mga pinapanood nila. Wala naman akong ibang choice kasi syempre majority wins, dalawa silang lalaki. Anong papanoodin ko? 'Di ba, mga Ghost Fighter papanoodin ko. Correct. Zenki. Ano pa ba yung may nabot ko? Street Fighter, maglalaro ako ng PS1, mga ganyan. Mga text. Nintendo, text, paborito ko si Adam Warlock. Alam mo yung parang nandun ako sa parang pang gano'n, pero pero hindi ako na-attract sa same sex. Ganon. So, ito going back to the responsibility. Nung time na ikaw, nag-take charge ka na ako na yung tutulong, bakit? Ano yung buhay nyo noon? So, mahirap kami. Lumaki ako mahirap, 4-piece, ganyan. Yung kumukha ng Ayuda. Hindi, promise. Paano mo, ano yung pinakamahirap na parang na-experience mo sa family mo na shucks, talagang mahirap kami? Oo. Na parang hindi gaganti ako, gagawa ko ng paraan. Ang tagal naming walang kuryente. Siguro Gano'ng halos tagal? 1 year. 1 year. Tapos kandikandila Anak lang ko na kayo. nung si Nene, nagbalik, single mom na ako nun. Okay. Ganun kami kahirap. Wala kaming kuryente. Pinutulan kami ng kuryente. So, hindi na kami nakabayad. Tapos, sabi ko, ay hindi. Mag-aaral ako, magsisikap ako. Tapos yun. Tapos, paggabi, dahil mainit, sa labas kami natutulog. May kubo kami. Oo, sa labas. Kasing mainit eh. Tapos may kulambo. Ganun. Tapos okay na yun. Kasi wala kami ng electric fan eh. Kailangan kami ng So parang gabi-gabi, inaano mo yun? Parang Ni-enjoy niya someday. Oo, hindi ako to. Hindi ako papayag na hanggang ganito lang ako. Lalaki yung anak ko ng ganito. Lalaki yung anak ko Ang na may naging aircon. motivation mo yung anak mo. Oo, Para correct. mabigay yung life na deserve din niya. Kasi yun yung mag-fuel talaga sa'yo to do better in life eh. Yung Parang hardships. sinasabi ko na parang hindi talaga ako pang pang housewife lang talaga. Feeling ko yung potential ko magagamit ko talaga sa future. May pupuntahan talaga yung pagte-take ko ng risk. Kaya nag-take ng risk. Risk lang talaga yan, no? Sugal talaga eh. Ikaw ma?
Ano? Yung pagiging yung pag-ako mo sa nanay mo. Kasi nga nakita mo siya, no? Oo. Kasi ako lumaki ako na nagre-review ako, may nagmumura na madaling araw. Oo, Kumbaga, diba? lumaki talaga ako sa environment na lagi may namumurang ganyan. Toxic talaga. As in, wala kang peace of mind. Tapos, yung tipong lumaki din ako na, dun muna kayo kinatita mo kasi ganito. Yung kalat-kalat kami magkakapatid. Di ba lumilipat ka lagi ng school? Oo. Lumilipat kami ng bahay. Oo. Tapos, yung tipong again, wala kaming permanenteng address. Tapos, lagi kami nagtatago sa mga naniningil ng utang sa amin. Lagi na lang ganun na parang may kasi nung time na yun, college naman ako, kailangan siguro ng pang tuition, umutang si mama sa dalawang nagpapautang na Bombay. Yung tipong kailangan mo magsinungaling na wala po si mama dito, Di ba yung mga white lies na ganun, yung tipong grabe. Pas yung idea na lang na kailangan akong ipadala sa probinsya kasi hindi na kaya ni mama. So parang ako, sabi ko nga nung pagka-graduate ko ng high school, uso na kasi yung mga trabaho yung sa crew, service crew, sa mga fast food. Sabi ko talaga, pasok ako sa kwarto. Sabi ko, ako na lang yung parang maaga nga nag-asawa yung mga kapatid ko. Maaga silang kinuha kay mama. So parang ako naman, yung eagerness ko na makatulong. Kasi kahit naman nung high school ako, benta ako ng pulburon, dala ako ng sabon, nag-e-exam kami, may kumakalabit, pabiling pulburon. Para lang may pambaon, ganun level. Tapos pagka nagbabanda rin ako, nagtitisis ako sa likod sa backstage, para may pambaon ako ng 2 araw. So yun yung mga paraan ko para makatulong sa kanya. So sabi ko, parang ayoko muna mag-college. Sabi ko, ma, pagka-graduate ko, magtatrabaho muna ako sa ganitong fast food. Siguro si mama, frustrated na rin siya na parang parang lahat na nga nag-asawa ng maaga eh. Parang feeling niya, ikaw igagapang na kita. Parang ikaw na lang siguro yung pag-asa ko, pati yung isa mo pang kapatid. Sabi talaga sa akin ni mama, magtatrabaho ka o lalayas ka ng bahay na to. Sabi niya sa akin, sabi ko, gusto ko nang tumulong. Diba? Gusto ko nang, grabe kasi hirap ni mama. Yan na naman tayo eh. Grabe yung hirap ni mama. So parang yun yung way ko, pero sabi talaga niya, iyak eh. Bayan. Oo. Sabi talaga ni mama, hindi, mag-aaral ka o lalabas ka ng bahay na to. Siyempre, ayoko lumabas ng bahay. Ayun. So, parang, simula nun, nag-college ako, gapang-gapang talaga, tira pa rin ako sa mga tita ko, tapos tindera pa rin. Kumbaga, estudyante ako, sa umaga, diretso ako tindera sa tita ko. Ganun yung naging routine ko. Hindi ko naranasan yung, pag-uwi ng bahay, gagawa ka lang ng assignment. Pag-uwi ko ng bahay, kailangan kong gumawa ng kwintas. Tapos, after school, kailangan kong dumiretso doon sa bazaar kasi ako yung tao ng tita ko para magbenta. So, hindi ko naranasan yung hihilata ka na, tita, teka lang, may assignment ako. Hindi. Wala kang rason kundi tumulong din kasi yung tita ko na yun, siya din yung parang, sa kanya ako nakatira nung college. Na parang kailangan ko siyang, hindi ko siya binabayaran in cash, pero in service. Tapos, ayun na, eventually, talagang tinatak ko sa utak ko na someday, ibibigay ko yung deserve ni mama. Sabi ko, magkakaroon si mama ng bahay. Naibigay ko sa tulong ni Lord. So, bago ko i-fulfill yung sarili, nagkaroon ako ng bahay sa Cavite, pero sabi ko, bibigay ko talaga yung bahay sa kanya. Kaya sabi ko, yung nakatanggap ako ng malaking TF, sige, bahay muna ni mama. Finulfill ko muna yung sarili niyang bahay. Ayun. So, parang ang sarap lang. Although, minsan, aminado tayo na darating tayo sa point ng buhay natin na nakakapagod din. Pag ikaw yung give ng give. Pero iba kasi sa pakiramdam. So, yun. Parang naging instinct ko na talagang tinatak ko na pagdating ng panahon, mararanasan ni mama yung life na deserve niya. Kasi si mama very hindi siya madamot. Siya yung tipo ng tao na bariya na lang ibibigay niya pa sa mga ibang tao. Ganun siya. So, siguro yun yung na-adapt namin magkakapatid. Yung diskarte niya, yung pagiging mabuti niya sa mga tao kahit walang-wala siya. Kaya sabi ko, someday, Lord, mararanasan ni mama yung hindi na siya magpapalipat-lipat. Saan ang address mo? Hindi mo na alam kung anong ilalagay mo. Mm-hmm. Kasi, saan ba ako nakatira? Sa May Bautista. The next year, doon kami pala sa Miranda nakatira. Hindi ko alam ang permanent address ko talaga sa Taytay ever. Ang hirap magpagawa ng ID, tapos lalagyan mo ng address pa iba-iba. Wala kaming permanent address. Kaya sabi ko, ngayon may permanent address ka na. So, ang sarap lang sa pakiramdam. Dahil dyan, iboto natin si Mami Oli. Iboto si Ma'am si Senator.
So, ayun, ikaw, ano yung struggles mo or naging provider ka rin ba sa family Ako mo? sa nanay ko, lang din ba? O, automatic automatic. talaga. Kasi, ayun nga, again, kung mababalikan ninyo, parang 5 years old talaga nung nag-start talaga ako na Nagtinda ka ng plastic nagtitinda labo. talaga ako Oo. nung Hindi ko makakalimutan Hindi color plastic blue. labo yung Color Ay, blue hindi talaga yun! plastic labo. Color blue! Hindi, kukwento ko lang. Kasi dun sa palengke, sa amin sa Baguio City, may iba't iba kasing plastic. Kasi ngayon bawal na, di ba? Dati kasi may iba't ibang klase ng plastic. Yung stripes na red and white, yung blue, tapos meron yung sako bag. Doon kapag yung kulay blue, yun yung mga, pag yun ang binili mo, yun yung mga pang supot doon sa mga isda, mga galunggong doon sa amin, ganyan. Yung kapag medyo meron kang pera, ang pwede mong gawing ibenta ay yung stripes. Ito na yung mga pwede mo nang ilagay yung mga malalaking gulay na, mga cauliflower, mga ganyan. Tapos yung sako bag, mga ganyan. Doon lang ako dahil nga may nahanap akong piso, yun lang yung kaya ko, yung kulay blue. Ganyan. Tapos, para lang pambili talaga ng pagkain kasi gutom na gutom ako, wala akong mahanap sa bahay. Wala si mama, wala rin akong maasahan kay papa, mga ganyan. So, yung sa pagbebenta ko ng plastic na yun, nung nakita ko na parang, nagkaka5 piso na ako, 10 piso na ako. Inipon ko pa yun sa nung nakabili na ako ng pagkain ko, nagtira pa ako, nilalagay ko yun sa ilalim ng unan ko, ganyan. Kasi nga, pangdadagdag namin sa pambili ng ulam, kasi si mama, hindi ko sigurado kung nung si mama kasi nag-iigib siya. Hindi ko alam kung binabayaran ba siya dati. Kasi pero nakikita ko dati kaya lagi siyang wala kasi nga nag-iigib-igib siya doon sa kabilang building, mga ganyan. Tapos, yun yung ambag ko, yung ganyan. Inaabot ko yun sa mama ko, ganyan. Tapos dati nag-ipon ako. Maalala ko talaga, ngayon ko lang talaga naalala, yung may alkansya ako, inipon ko doon, yung tagpipiso, mga ganyan nakukuha ko. So, baboy pa yun, naalala ko. Tinago ko yun sa ilalim ng bahay namin. Tapos, nung bubuksan na, kasi nga, bala kong bumili sa mama ko ng pantyhose, yung ganon. Para sa trabaho niya. Hindi kasi mahilig si mama sa mga gano'n. Yung mga, mahilig siya sa yung glam na gano'n na, yung mahilig siya magpaganda, gano'n. So, yung mga pantyhose, yung lotion na yung may gomamela sa gitna, na yung mga mumurahin na ganyan. Tapos nung hinahanap ko na, nawala na. Binasag na nila. Hindi ko alam kasi iba-iba yung sinasabi nila na kinuha daw ng papa ko, kinuha daw ng mga kapatid ko. Walang nagsabi sa akin, kami lang sa bahay. Walang pumapasok na bisita. Sobrang sama talaga ng loob ko nun. Kasi parang, hindi ako nakapagbigay sa nanay ko nung gusto niya. Ganyan. Bata pa ako nun, 6 or 7 years old pa lang ako nun. Tapos, ko naman yun, nung sumunod, nag-try na ako magbenta kasama ko na yung mga pinsan ko nito, nagbenta nung kulay, yung stripes na, parang, di ko alam kung saan ko nakuha yung pera na pambili nun. Pero nakabili na ako nun. Tapos, sinubukan ko na pumunta na doon sa Hanger Market sa Baguio City. Doon yung nagbebenta ng mga gulay. Doon, nagbubuhat na ako ng mga patatas, mga carrots. Minsan, inaabutan ako ng mga nagbebenta doon sa Hanger Market na, yung maghugas ako ng carrots. Kasi may hugas-hugas din ng carrots doon. So, huhugas-hugas mo. Konti lang. Para alam ko, bata pa ako noon alam kong naaawa lang sila sa akin. Kaya nila ako pinapayagan na maghugas ng carrots. Tapos para bibigyan aabutan ka nila. ka lang. Oo. Oo. Tapos ngayon, kapag wala na gusto magpabuhat sa akin doon, mga ganyan, babalik ulit ako sa palengke, aakyat ako kasi mga building doon, mga beer house. So, aakyat ako doon, magche-check ako kung saan yung mga maraming manginginom. Kasi, ako yung tagahulog ng 5 peso coin doon sa video okay. Tapos bibigyan nila ako ng pera, bibigyan nila ako yung mga sunkiss, ganyan. Tapos yun, iuwi ko na yun. So by that, yun yung paraan mo para makatulong ka? Kay mama nun. Kay mama lang nun. Kasi ang hirap na nakikita siya na humihingi doon sa ibang tao ng pangkain namin kasi nga walang maibigay si papa. Tapos maalala ko yung kapatid ko nun, magkakasama kaming 3 ng kapatid ko nun. Na-confirm ko lang din na totoo pala na nangyari yun. Kasi parang nabura Parang may time na nabura sa alaala ko na birthday nung isa sa mga nakakaangat na tita namin. Ganyan. Tapos birthday nung anak niya. Tapos, syempre, binihisan kami, pinakamagandang damit namin, nakaayos kaming 3, ganyan. Tapos, nandun na kami sa may palang pintuan. Tapos, sabi nung tita namin, yung napangasawa ng isang kamag-anak namin, bakit nandito yung mga anak ni Mga patay gutom yung mga yan.
umalis kami, yung kuya ko, tinawag kami, tara na, labas tayo. Sabi niya ganun. Ako naman kasi nung narinig ko yung patay gutom, totoo naman na talaga, kasi gutom kami. Gutom talaga kami. So, lumabas kami, maghanap na kami ng jeep na para, yun, kasi ikaw inopen mo pa eh. Ba't parang kasalanan ko? Nanay mo eh. Nagkabik sayang yun. Wait, Ayun, tapos nag-jeep na sana kami noon. Tapos nakita kami nung parang 1, 2, 3. Kasi magaling ako sumabit sa jeep. Galing ako sumabit sa jeep, ganyan. Sabi tayo, parang ganyan. Kasi nakita kami nung isang tita namin, ba't kayo nandito? Uwi na kami kasi nakahanap na kami ni mama. Ganon yung sabi nung kuya ko. Tapos hindi balik kayo doon, bumalik kami. Pero alam mo yung pakiramdam na hindi kami nakikihalubilo doon sa iba. Kasi nga, hindi kayo yung mga welcome. bisita ay may mga kaya. Parang kasi sila lang yung may bahay talaga. Tapos, pero kumain naman kami. Pinakain naman kami. Tapos sinabay na kami pa uwi. So, that's your turning point para someday, eto ka. Parang hindi pa nga, alam mo, parang Hindi pa dati, yun. parang na-normalize namin na ganun yung buhay namin. Kasi parang, mahirap kami eh. Parang, syempre, bata pa ako. Wala pa talaga akong alam. Kasi sobrang bata ko pa noon eh. Basta alam ko ganun lang yun na yun yung reality namin. Pero wala yung drive na, ay, paglaki ko, ganun. Walang ganun. Nagkaroon lang ako nung drive nung college na ako. Tapos, first year college ako noon. Tapos, ang baon ko lang noon is 20 pesos. 20 pesos. Sobrang hindi siya enough. Kasi buong araw ako sa classroom. Tapos, kahit yung tita ko sinasabi niya na sa mama ko na hindi yan kasya. Kasi, kakain pa yan, pamasahin niya. So, ang ginagawa ko, nilalakad ko na lang yung school, malayo. Nilalakad ko, ganyan. Tapos, pag may ambagan, yung kailangan sa school projects, mga ganyan, wala akong maibigay. Tapos, sumisimangot na yung mga klase ko. Kasi nga, wala talaga. Wala talaga akong pera. Ganyan. So, parang sabi ko, paano kaya ako kukuha ng pera nito? Kasi every time na pupunta ako sa tatay ko, makikita ko siya doon sa palengke na nagbebenta ng gulay. Nandun yung asawa niya, yung bagong asawa niya. Nung tinry kong lumapit talaga dati noon, na parang hihingi ako pang dagdag sa project ko, nagdabog yung babae. Nagdabog na parang. So ako, parang doon ako nagiging sensitive na parang, lahat kasi pinapakiramdaman ko na eh. Kasi doon kami si nanay na pag nagdadabog o galit yan, hindi niya sasabihin. So, yung tatay ko, hinila na lang ako para lumayo doon kasi napapansin niya na agitated na yung babae. Tapos inabutan niya na ako ng 20, ganyan. Tapos minsan pagpupunta ako doon, wala talaga, gano'n. Doon naiintindihan ko kasi wala talaga eh. Kasi mapapansin ko yung mga benta niyang gulay, mga natutuyo na, mga ganyan. So, yun yung naging drive ko talaga na hindi pwedeng ganito kasi gusto ko talaga makapagtapos ng pag-aaral. Correct. Tapos, nung time na bala ko na rin mag-fast food noon, na magkukuro, nagtatanong-tanong na ako paano ako magiging crew sa ganyan. Sa talagang kailangan ko si mapag-aral kasi si mama ko, panay parinig na kasi yung kapatid ko na isa, yung pangalawa, dapat graduate na siya pero pa-shift siya ng course. Ganyan. Pero siya yung pinakamatalino talaga sa amin. Kasi parang science class din siya doon dati, ganyan. Tapos parang ang laki kasi nung ni mama sa kanya. Parang expectation sa kanya na parang ito yung pagtapos ko ng pag-aaral makakatulong to. Tapos, gano'n din naman ako na pero mas grabing expectation siya dun sa kapatid ko na yun. Kasi yung ako na bunso, gano'n din ako, achiever din kasi ako noon, elementary, high school, achiever talaga ako. Science class, star section, lahat ginagawa ko talaga. Parang gano'n, para mapansin ako nung nanay at tatay ko, ganyan. Kaso nga lang talaga, mas parang yung paborito. Gets na mas favorite niya talaga yung pangalawa, ganon. Tapos, pa-shift ng course, ang laki nung nagagastos, mas malalaki na ibibigay niya. Kaysa, pag sa kuya ko na yon, bigay lang si mama. Sige, bigay lang ng bigay si mama. Pag sa akin, magdadabog siya. Magbabayad na naman, ganon. So, parang hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hindi ako makatulog, inisip ko, gusto ko mag-aral, ganyan. Kasi na-try ko, nung time na wala talagang pang-tuition, ito pa yung sa pinaka-drive ko na dati. Pumasok ako sa klase, sabi nang makaawa ko sa na wala po kasi akong pangbayad ng pang-initial na pero gusto ko mag-exam, ganyan. Prelims yun eh. Tapos,
sige, ano lang, promissory note ka lang. Sabi sa akin, mag-promissory note ka lang doon. Sabi mo sa teacher na ano, ay sige po, thank you po. Sabi ko, di, sobrang thankful naman ako. Nakapag-review talaga ako, hawak ko yung blue book ko na ganyan. Tapos umupo na ako doon. Tapos nung nangongolekta na siya, di nakasulat na yung pangalan ko, ganyan. Nangongolekta na yung teacher namin ng, yung permit, ganyan. Tapos sa permit mo, promissory note yung binigay ko, ay hindi pwede yan. Sabi niya ganun sa akin. Tapos, ma'am, kasi sabi naman dun sa, ano na pwede, sa finance ba ang tawag doon? Sa, na, pwede daw pong promissory note. Tapos, hindi pwede. Tapos, kinuha niya sa table yung exam paper. Pinatayo niya ako, pinalabas niya ako. Tapos, ma'am, baka pwedeng ano, sabi ko. Tapos, sabi niya, sorry, no. Ginanon niya ako. Sinara niya yung pinto. Nakatingin sa akin yung mga nakakaya yun. Tapos, yun yung talaga naging drive ko. 2 beses nangyari yun sa akin eh. Pero yung isa yung talaga may trabaho na ako pero hindi enough yung kita ko noon. Kasi mababa talaga yung sahod namin sa ganon. Tapos, ayun, yung napalabas talaga ako. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Sabi ko, anong gagawin ko? Tapos after, parang sayang yun ni-review ko. Sige, ulitin ko na lang, mag-review na lang ulit ako. Baka sakali mas magaling na ulit ako dito, gano'n. Tapos, yun na, dumating na nga sa, eto na, di ko na alam gagawin ko. Parang, meron pa ako yung nilapitan dati na kaklase ko sa isang subject dati na parang uutang ako sa kanya. Lakasan ko na yung loob ko kasi alam ko mayaman siya. Baka pwedeng pautang. Sabi ko, babayaran ko to, promise, babayaran ko. Pero may gusto siya, kapalit, gano'n. Bata pa ako noon eh. Wala. Siya kasi medyo may age na bata pa ako. Tapos gusto niya gano'n. Hindi ako pumayag. Sabi ko, hindi ka na. Gumagano siya sa akin. Tapos, ayoko. Tapos yun. After a few days, nagkaroon ng opening na nga doon sa barangay LS, sa Baguio. Yes,ag-apply talaga ako. Nilaban ko talaga na kahit lalaki, kaya ko rin naman yung hanap. Kaya sobrang thankful ako dun sa boss ko talaga dun na pinigyan niya ako ng chance. Kasi lalaki talaga. Kasi they are very firm with their lalaking kailangan natin para pwede nating ipasa sa lahat-lahat. Ganyan. Tapos yun, natanggap ako, hindi rin enough yung sahod. Honestly, hindi talaga. Maliit talaga siya. Pero thankful ako. Tuwan-tuwa talaga ako nun. Tapos since may sahod na ako, yung nanay ko, akala niya malaki ganyan. Ayaw na niya akong bigyan kahit pangtulong ganun. So, paano to? Ano yun to? Hindi nga siya enough. Tapos, gusto niya magbigay din ako sa kanya. Tapos sabi ko sa kanya, tiis lang muna kasi hindi talaga enough. Promise, pinakita ko pa sa kanya yung payslip ko, ganyan. Tapos nagagalit siya, ganyan. Hindi, babawi, gaganon ako. Tapos sa trabaho, puro ako utang noon. Sa boss ko, station manager ko, puro ako utang, sir. Actually, hindi na nga ako umuutang noon eh. Parang yung boss ko noon, nararamdaman niya na parang problemado sa pera, ganyan. Aabutan niya lang ako. Tapos kunwari, pag magbabayad na ako, sabi niya, ano utang? Hindi niya wala siyang utang. Ganon. Ayun, tapos, kailangan kong makagraduate agad kasi sobrang ako na yun, sa akin na yung pressure ngayon. May nawala na dun sa kapatid ko. responsibility. Oo. Nawala na sa kapatid ko yung pressure kasi nakita na may trabaho na ako. Nung sinabi ko na madidelay ako, kasi nga, may mga units akong hindi makuha kasi pre-rec niya itong mga to. Hindi pwede sa schedule ko dahil sa trabaho. Ang dami ng adjustments sa trabaho ko para makapagtapos ako ng pag-aaral. Nahihiya na ako na humingi ulit ng another adjustment, ganyan. Galit na galit mama ko. Ano yan? Pagod na ako sa mga ganon-ganon siya. Tapos, doon ako dalawang school. Nag-cross-enroll ako sa isang school para sure lang na matapos ko makakukulat ng units. Ginawa ko talaga sobrang bigat sa bulsa. Ang request ko lang sa kanya, tulungan mo din ako na magbigay ka din kung gusto mo talagang makatulong. Kahit ngayon lang, babawi ako. Yun na may nagmamakaawa na ako noon. Gusto ko na rin talaga makatapos para makatulong na. Ganun. Tumulong naman, lalo nung pinaliwanag nakikinig kasi siya dun sa pangalawang kapatid ko nung pinaliwanag ng pangalawang kapatid ko na ganyan talaga ang pinaliwanag niya, dun siya nakinig sa akin, hindi niya ako pinakinggan. Ganon. Tapos, yun, hanggang sa tinapos, sobrang saya ng pakiramdam. Tapos, nung time na yun, hindi pa ako full na makapag sustento. Kasi,
ang dami ko pang utang na kailangan Kailangan bayaran. Ganon. Pero, after naman nun, after ilang years, mga ganyan, may mga, sa season 2 na lang natin kukwento. May season 2. Oo, ayan. Ngayon, nakakapag-provide naman ako sa kanya sa amin, ako na talaga yung nagbibigay. Pero after yung mga pinagdaanan, good naman yung relationship mo na with your mom or inuobliga ka pa rin ba niya? Hindi na ako Or kailangang nag-thank you? hindi na nag-thank you Paano? siya pag nagpapadala na. Kumbaga parang nagiging soft na siya sa akin na Okay na siya. Oo, parang Pero kumbaga dumating sa point ng buhay mo na parang obligado ka. oo. 'Di ba? Kasi dito na kasi like ako hindi naman ako obligado. Kumbaga parang nandun lang yung instinct sa akin na kailangan kong tumulong kasi deserve ni mama to. Ikaw din, di ka rin naman obligado. Kumbaga, ikaw ang nag-obliga sa sarili mo. Ngayon, ito yung parang mainit din kasi na topic to. Yung parang, dapat ba talaga o responsibilidad ba talaga, obligasyon ba talaga ng anak na buhayin yung pamilya na parang papagraduatein kita para pagdating ng panahon, ikaw naman yung bubuhay sa amin. So parang, anong take nyo doon? Hindi siya responsibility, of course. Pero responsibility ng magulang Yes. ang kanya mga anak. Correct. Pero pag ikaw na yung anak, responsibility mo ba ang parents mo pag senior na sila? Hindi syempre. Hindi yun syempre responsibility. Pero pwede mong Irregalo. pwedeng ikaw ang maging tagapag-alaga, mag-provide para mag-initiate. sa parents Parang mo. you're doing it for love. Oo, Parang oo, gano'n na oo. lang. Din. Kasi 'di ba ang struggle kasi ng iba, parang yun nga katulad ng pinagdaanan niya, parang kailangan niya makagraduate para nakita natin kasi yung mga realidad ng buhay. Oo, Kaya eh. nag-automatic siya sa atin eh. And nagiging parang pinag-aral mo lang ba ako para again bumuhay sa'yo? 'Di ba kasi ito yung lagi nating sinasabi na katulad ng sinabi ni Tanya, ang may obligasyon yung magulang sa anak, hindi the other way around. Kasi kung hindi mo pala kayang buhayin yung anak mo at ipe-pressure mo siya na buhayin ka pagdating ng panahon, hindi ka na lang sana nag-anak. Kasi una sa lahat, ito yung sinasabi nila, ang pilosopo nyo naman, pag ganito yung sinabi ninyo, bakit? Ginusto ko ba na gawin mo ko sa mundong ito? Na which is valid. Kasi una, ginawa mo ko, wala akong choice, dut kayo, inanak nyo ako, obligasyon nyo ako. Parang, ang bigat lang dun ang burden lang ng feeling na parang, pag-graduate ko, talagang ako totoo lang, buong sahod ko, first sahod ko, binibigay ko kay mama. Hindi niya tinanggap. Sabi ko, ma, first sahod ko to. Sabi ko, hindi, sa'yo yan, iyo yan. Pero merong caller ako nun sa programa ko sa Heart to Heart. Ang struggle naman niya, yung nanay niya, inoobliga siya na ibigay yung sahod, kada sahod niya sa kanya. Tapos ang masama, pag wala siyang naibibigay, kasi nga self-sustaining, katulad nung kanya, hindi siya tinutulungan. Kumbaga, di ba dumating ka sa point na ikaw din talaga, ayaw kang tulungan. Ang ginawa nung nanay, ichinichismis sa mga kapitbahay. Ginagawa yan sa akin. Diba? Yung anak ko, ang sama ng ugali. Pinag-aral ko, ngayon nagtatrabaho na, ni mag-abot ng sahod, hindi nagbibigay. So, ganun nangyari Parang din yun sa'yo. yung naging sa akin. Actually, buti nabanggit mo yan. Kasi parang, though all is forgiven na, naiintindihan ko naman na si mama, na parang, kasi parang survival mode din siya dati, wala naman tumulong sa kanya. Kaya ganun yung naging effect sa kanya. Na yung, ang ko lang is yung, narinig ko na sinisiraan niya sa ibang tao. Na parang habang kaya ako naging parang hypersensitive din talaga ako sa mga bawat tunog ng paalam ko kung sino yan. Parang ganon. Dahil doon kasi nasa kwarto lang ako natutulog. Tapos may dadalaw sa amin. College na ako ganyan. Tapos naririnig ko na, ay, walang kwenta yung tinatawag Mga kang anak ko. Oo, Ganyan. tapos ikukwento niya yung sa akin, mga ganyan na hindi man lang daw maranasan na abutan ng pera na syempre ginagamit ko pang aral kasi nga Yes. sinabi mo na mag-aral ako na anong pang aral mo, hindi mo na nga ako binibigyan. Binibigyan. So, hindi ko alam kung ang masasakit talaga bukod doon. Marami pa talaga doon. Ayoko na siyang i-disclose. Naalala ko lang yun. Kaya pakiusap po doon sa mga nanay dyan, mga tatay, ganyan.
Na inuobliga. Hindi, wag niyong siraan yung mga anak niyo sa iba. Dapat kayo yung maging kakampi nila. Kasi the more na ginagawa niyo, the more na lumala yung loob nila, at the more na madali silang mamanipulate ng ibang tao, na pagpapakitaan lang sila ng maganda, akala nila ito yung love kasi nga bare minimum yung parents sa pagbibigay ng love and affection doon sa bata na yon. So kung gusto ninyo na lumaking hindi madali manipulate yung mga anak ninyo, provide them nung needs nila, emotional, lahat ng klase ng needs ng isang bata sa paglaki niya para tumibay siya paglabas niya sa mundo. Actually, yun lang naman yung, siguro kung financial maintindihan mo na pwede ka naman kasing sabihin, anak, pasensya na, walang-wala si mama, baka pwedeng magtinda tayo, baka pwedeng tulungan mo ko. I think, okay yun eh. Pero yung strategy kasi na ginawa sa kanya, to the point na sisiraan pa sa kapitbahay, yun yung mga kamag-anak, mga kamag-anak idadala pa sa iba. Parang ganun na parang, hindi ko alam kung nung gagawin ko, na parang nanginginig ako. Hindi ako makalabas ng kwarto kasi nandun pa sila. Ihing-ihi na ako makalabas. Pero kailangan kong tapusin kasi nag-uusap sila na parang ako yung nahihiya na makita nila na nandun ako. Na naririnig ko sila. Ganun. So, inopen up ko to sa kanya. Recent lang. Talaga yung sabi ko nga, nag-inner child healing talaga ako. Iyak ng iyak to. Ganun. Minessage ko siya na bakit ganun yung ginawa mo sa amin? Ba't ganun yung ginawa mo sa akin? Ganyan. Wala talagang response. wala siyang response. Wala. Nag-thumbs up lang siya. Tapos, after a few days, pinadadalan ko na ulit ng pera kasi parang wala na. Tapos, hindi na nagre-reply. Tapos after a few days, ganyan. Thank you sa anak sa padala mo. Ganun. So, okay. So, siguro, Hindi lang talaga siya magaling. Hindi siya sanay Oo. Hindi niya nakasanayan niya. Naging survival, Hindi niya rin yung naranasan kasi siguro sa parents niya. Oo, so, hindi gets niya ko din mabigay yun. yun Oo. sa anak niya. kasi, ganun din yun Kasi, so, binalikan ko, pinagtagpi-tagpi ko talaga sila na ganito yung mga lolo't lola ko. Oo. Ganito sila na parang love language nila mag-away-away. Hindi mo mabibigay yung Ganon. wala ka naman. Correct. Pero what's good about you na hindi ka hindi ka pumapattern sa kanila. 'Di ba? Nagkaroon ka ng idea Very of opposite po. Naging Diba? opposite mo, no? Oo. Naging fully aware ka, no? Naging ganun din ako sa kanya. Dahil nga ganun yung ko na yung hindi, yung naging ganun na yung parang talagang trabaho, yung talagang ang taas ng masculine energy na kailangan lagi naka-survival mode na konting mishap lang, magpapanik na ako at lahat-lahat, mga ganyan. Pero kumbaga ikaw kasi, nandun ka na sa direction na kapag ako nagkaanak, hindi mo ipaparanas kung ano yung naranasan mo sa magulang mo na naging pattern sa pamilya nyo. Dito lang yan. Kasi before ayoko talaga magkaroon ng anak. Ayoko magkaroon ng asawa. Ganyan. Kasi ayokong magaya sa amin. Ayokong ganito na pag nakakakita ko ng bata, parang paano ko yan aalagaan? Hindi ko nga ako naturuan ng bata ko kung paano yung Trauma pagmamahal. response. Ganon. So, wala. Ito lang, parang nung time na napakinggan ko na yung bulong nung maliit na ako, na ito yung sinisigaw niya, doon na siya kumalma. Tapos doon ko na siya mas napakinggan. Tapos doon ko na naintindihan na, tapos biglang babalik talaga ako doon nung grade 1 ako na may hawak-hawak akong baby doll. Sensorina na. Gusto ko itong magkaroon ng, di ba, yung pangarap ko, adult Gracia. Di ba, mangarap natin nung bata tayo magkaroon ng anak. Ganun. Di ba gusto mo yun? Gusto mo maging mabuting nanay, ganun. Doon ko na-realize na, yeah, you really wanted that kid. Yung nagdadrama na, ang Ito na puti naman labanos. Tapos yun na yun, na parang nireparent ko na lang siya. Don't worry. Ako yung magiging parent mo ngayon, little one. I'll be your mother. So, every time naman natitrigger ako, that's okay. Hindi mo fault yung nangyari from before. We can handle this, but we have to heal and we have to move on. It will be hard. I promise you, it will be okay. I promise you, lagi kong ginaganon. Every time na nag-anxiety attacks ako, ganyan. Gabing-gabi, biglang magigising kasi biglang may trigger, may abuse, may ang dami lahat, kong nangyari. halo-halo. I don't want to disclose it na lang muna. Pero, halo-halo na parang, don't worry, you're safe. You are safe now. Everything will be okay. Tapos na yon.
they don't know. They don't know kung ano yung makakabuti sa'yo, Ginagawa but nila. you know. Sabi ko Yes. sa kanya, but you know. Sabi ko, and then kakalma. Okay. Kakalma ng kakalma. I'm sure marami sa ka-chicks fam natin na nakikinig ngayon na very relate, 'di ba? Sa pinagdadaanan mo at nandun pa sila sa season ng buhay nila na they don't know how to navigate. Paano ba sila babalik? Paano nila i-convince yung sarili nila na part na lang to ng past nila at it's time for you to move on, let go. So, ano yung message mo sa kanila or paano mo turuan mo sila kung paano bumalik? 'Di ba? Turuan mo sila para hindi ka talaga totally mawala yung hope. Yung parang 'di ba ang hirap kasi kailan mo lang na-discover. So paano mo ginawa? You can no longer go back. Never. Wala na yon. Hindi ka na makakabalik from the past. All you have to do is to pick up kung nasaan ka ngayon and you have to move forward. That's the only thing. At yung hope na pag nagtuloy-tuloy ka sa present mo, there's a better future for you and for your dreams. Mahirap. Ang hirap kasi pag nasa survival mode ka, lagi mong iisipin na mas okay ata yung past kasi it's comfortable. Yes, it's comfortable yung sa past kasi you already know Alam mo na yung patterns mo. Alam mo na yung dati na navigate mo na yun before. Mahirap ang present. It's hard to stay present. It's hard to live in the present, but you have to do it. No one else will do it for you. Ikaw lang. Ikaw lang yung kakampi mo dito sa mundo na to. Gawin mo yan kung gusto mo mapabuti yung sarili mo. Hindi mo kasalanan yung past. Hindi ka naging responsable. Hindi mo responsibility yung past. But your present is your responsibility. Diyan nakabase lahat para kung ano yung maisusulat sa future mo. Kumbaga, we always have a choice. We always have a choice. Kung naging toxic yung environment mo from before, hindi naman pwedeng ganun na rin yung sa ngayon. Diba? We always have a choice. Takot lang talaga tayo. Mag-risk. Alam mo, Mama, salamat sa kwento mo. Yes. Sobrang naa-amaze ako sa'yo. Mm-mm. Kung paano ka naging ikaw na ngayon yan. Correct. Yung version na yan. And one day, soon, marereward ka sa lahat ng, Exactly. ng tiniis mo at Totoo. sa lahat ng binago mo na sa halip gumanti ka sa buhay, magrebelde ka, binabalik mo pa rin mabuti sa mundo at sa nanay mo. Kasi, yun lang naisip ko, kindness. Kindness. Kindness lang talaga. Totoo. Yung kasi, what you give out to the world, Totoo yun. yun yung babalik sa'yo. So, ayoko na makakuha nung mga negative. So, in as much as possible, kindness, yun na lang. Compassion, yun lang. Sobrang sarap mabuhay kapag punong-puno ka ng compassion. Thank you for Sarili sharing mo. your Thank story. you. Salamat. Thank you for Thank you. ipinarinig mo sa amin Oo. yung side mo. Kasi, totoo, marami sa listeners natin ngayon, ganyan na ganyan yung pinagdadaanan. 'Di ba? Hindi nila alam. Hindi paano nila mo- ma-voice Oo. out. Kaya Pero ko ba? dahil sa'yo, kinuwento mo, nakakuha sila ng kakampi. Correct. Na kaya pala. Posible Na palang pwede makawala. pala, oo. 'Di ba? Posible palang umalagwa. Na itong batang to na dati naghuhugas lang ng carrots. Correct. Ito na, nasa Chicksclusive. Correct. Nasa Barangay Ayun LS, nga, diba? correct. Na number 1. But chicks pa. Bibigay ko na sa'yo para, di ba? Oo, ngayon okay na. Nasa inyo naman na ng ilang Umiyak taon. kasi. Bigay nyo na sa amin to. Oo. Pero chicks fam, wala munang alisan. More heart-to-heart kwentuhan. More heart-to-heart talk sa pagbabalik ng Chicksclusive. Powered by Game Zone. Real player, real game. We love you. Cheers. Sino ang may ayaw ng fun and exciting lalaro, lalo na kung boring ang oras mo? Kung mahilig ka sa tong-its at iba pa, tara na sa Game Zone! Fun believable sa Game Zone dahil you play a real game of tong-its with real players for free. May chance pang makisplit ng over 34 million pesos. At may chance ka pa to claim up to 14,640 pesos daily. Ang makukuhang cash credits ay pwedeng gamiting panglaro sa kahit anong game. Kaya rin i-cash out. May 2 event araw-araw. G ka na ba? Visit gzone.ph and social media accounts on Facebook, Instagram, and TikTok
at Tara Game Zone. Gina sa Tong It's, Tara Game Zone. Tandaan, ang gaming dapat fun-fun lang. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Promo runs from January 1 to December 31, 2025. EGLD reference number MKTG 2024-2564. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. We are back, Chicks Fam! Eto na, grabe yung sharing kanina. Thank you, Mama Lady Gracia. Thank you. Kasi Salamat. naging boses ka ng mga, syempre, di ba, yung naging, nasa kanya yung burden. Ang hirap nun. Di ba, yung parang, inobliga ka, na parang hindi mo siya obligasyon. Kasi magkaiba yung setup natin eh. Kasi kami ni Tanya, kami nag-obliga sa sarili namin na tumulong. Pero ikaw kasi, parang wala kang choice, 'di ba? Kasi parang hindi kailangan tumulong ka or else sisiraan kita. So thank you. Thank you for being the voice. Thank you for being you. Napaka-strong mo. Promise. Correct. Napapa-reflect talaga ako habang yung kaka-retouch lang yun, iyakin na naman natin. Kawawa naman yun. Kawawa yung makeup artist. Yung break tayo para mag-retouch. Yung first meeting natin, pag tinignan mo siya, soft girl. Pero, sa soft shit, girl. grabe. Para kang isang matibay na pader. At saka Hiloy, ito yun ito yung parang maling tingin sa atin ng mga tao na ang kinis mo, ang ganda mo, parang sanay ka sa aircon. Oo, lumaki kang mayaman, hindi nila pero alam na sa kabila ng dito, walang diba? titibag sa'yo, ma. Sa kabila ng labanos na diba? Ngayon lang, nung parang you don't have to be strong always. Yun na lang yung sinabi ko talaga dati. Kasi dati talaga sobrang ganun ako. Lagi kong kinokontrol lahat ng nangyayari. Parang mga ganun para sa sarili hindi ko. mo rin kinukwento yan. Hindi ko talaga. Diba? Kasi nahihiya ako eh. May Ngayon, mga piling tao nag-avenue ako na na siya. pagkukwento. Uy, salamat. Uy, salamat. Bayad Kami kasi ang ko eh. pinili. Oo. O diba yung akala mo hindi ka makakapag-open up sa Chicksclusive? Salamat for, diba? Dapat talaga walang plans kasi parang sabi ko na-settle na natin to eh, 'di ba? Na parang di na natin kailangan balikan. But naisip ko maraming You can be the mga voice. troubled inner child na nanonood ng mga ka-Chicks fam natin. I want to inspire. It's never too late. It's never too late to heal your inner child. Nandyan lang siya. Nandyan lang talaga siya. Naghihintay siya na makinig ka. So, Chicks kanya. Fam. Okay. Ang Chicksclusive, hindi lang puro pa-chicks. Talagang meron kang mapupulot na syempre mga lesson, mga pinagdaanan, pwede ka ma-inspire, 'di ba? So, more reason para magka-season 2. May share pa tayo sa season 2, pero who knows, o 'di ba? So, yun, again, maraming salamat and I hope sa mga nakikinig ngayon, sa mga future parents din ngayon, sana never obligahin yung anak na pag-aaralin mo lang siya, bubuhayin mo lang siya para gagawin mo siyang retirement plan. 'Di ba? Siya yung investment mo para pagdating ng panahon babawian mo siya. Wag po ganun yung mindset natin. Mag-ipon tayo para sa retirement natin. Kung tutulungan tayo ng mga anak natin, edi goods. Kung hindi, wag natin isumbat. Yes, Wag let natin them be sila. kids. Correct. Let them be kids. Maglaro sila, bayaan mo sila. Bawat phase ng buhay nila, supportahan mo sila. Pero alam mo, yung pinagdaanan mo naman, actually kahit masakit, 'di ba? Kahit hindi ka naging kid, parang buong buhay mo, parang naging adult yung pakiramdam mo, 'di ba? Ang masasabi ko, kaya ka ganyan ngayon dahil sa mga pinagdaanan mo. Kaya somehow, thank you pa rin. Yes, diba? lagi ako nagte-thank you Thank you talaga. Little Graham, Gracia, lagi ako nagte-thank you sa kanya. Thank you, binuhat mo ko ngayon. Ayan, dahil nga dyan, eto na ang last na gagawin. Nanonood yung sarili mo. Ano sa sarili mo sa kanya? Ikaw muna, Ano yung Tanya. message mo? Ikaw na naman ako. Patuyuin ko muna yung Hindi na makeup natin ko. puputulin yung Wala na, tuloy-tuloy na to. O, di ba? sige. Message. Kasi nasimulan mo na eh. Kaka-copy-paste na lang kami. Ano yung message mo? Kunwari salamin yan. Tito Boy? Tito Boy. Tito Boy! Asa ba yung camera mo? Ayan. Kunwari, kakausapin mo yung sarili mo. What will be your message to your younger self? Ito lagi ko naman na nasasabi sa'yo, little one, kayang-kaya mo yan. And kung nakakalimutan ko man palaging sabihin sa'yo, but I'm thankful na binuhat mo ko.
yung from the past na parang naging controlling ka sa lahat ng mga ganap sa buhay ko, ngayon, naiintindihan kita. Kasi ayaw mo na akong masaktan. Kung naging guarded ka noon sa akin, naiintindihan kita. Kasi again, babalik tayo dun. Ayaw mo akong masaktan. Ayaw mo akong masaktan, kaya minsan o madalas, mas pinipili mo na magtago. Magtago na nahihiya ka kasi na ginagawa mo yun para protektahan ako. Kasi natatakot ka na baka hindi kita maintindihan. And yes, hindi nga kita naiintindihan noon. Lagi akong may internal battle. Lagi hindi ko maintindihan bakit ganito itong ginagawa ko. Pero ngayon na naiintindihan na kita, I'm really sorry. It took me so long before ko ma-acknowledge na nandyan ka. Nandyan ka pala. Huwag ka mag-alala. Gabi-gabi lagi ko sinasabi sa'yo whenever I'm triggered, you are safe. You are safe. Hindi na mauulit lahat ng nangyari from before. Hindi ko napapayagan na mangyari yon. Kaya ang dami kong sitwasyon, ang dami kong tao na give up ngayon since 2023 because I want to give you a better life na deserve mo. And I promise you, hindi ko alam kung kailan, you will get the family that you want, the family that you need. Hindi naman kayo hawak natin from next. I promise you. Magse-celebrate tayo ng Pasko with the family. I don't know when. I don't know how. But let's help each other surrender. Because God's plan is better than ours. All I promise you is that I will keep you safe. And thank you for letting me lead ngayon. Ang haba ng panahon na nilid mo ko, yung adult Grem. And now it's my time na magpakita ng appreciation sa'yo na ako na yung magli-lead. Because I know better. Because I know you now. And I promise you, lahat ng pangarap mo tutuparin ko na. I promise you, kahit anong mangyari. And alam ko, ramdam ko, whenever we talk to God, nakikinig siya sa atin ngayon. Nakikinig siya. Every time na maalala ko kung paano mo tinatawag na si Jesus, Papa Jesus, lagi niyang tinatawag nung grade 2 ako na parang pag nakakita, Papa Jesus, baka pwedeng bigyan mo kami ng pera. He did now. Marami na tayo. Hindi sobrang dami, but it's enough para makapagsimula tayo again. Thank you for bringing your faith back. Nagtiwala ka na ako na yung mag-lead ngayon. At magtiwala na lang tayo sa Kanya. Kasi nung nagsimula na tayo magtiwala sa Kanya, dalawa na tayong hinahawakan niya ngayon patungo doon sa better path. Kasi hinanda niya na yung daan para sa atin, sa ating dalawa. Hinihintay niya na lang talaga na lakarin natin yun. So, please, don't be scared kung unfamiliar tayo sa road na dinadaanan natin. Kasi magkasama tayong dalawa, tayo yung magkakampi. Sa dulo nun, promise nandun lahat ng pangarap natin and we will be okay. We will be better and we will inspire others. And I love you, little one. I promise you, I will love you till the end. Yun lang. Ganda! And it's a wrap, chicks. Ba't di ka pa rin umiyak? Ang dami kong sinabi ka pa rin umiyak. Ganda ng message. Grabe. Ang lakas niya na ngayon, di ba? Ang lakas niya na. I have to. Galing. Wala tayong ibang choice but to be stronger every day. Stronger. And please, Chicks Sam. Ganda naman nun. Ganda. Alam mo, tumatayo yung buhok ko sa likod. Ang sarap isulat sa libro, no? Ang ganda ng message. Paki-transcribe na lang po, tapos tag nyo kami. Pero thanks, ma. Sobrang napaka meaningful nung sinabi mo. Ramdam na ramdam ka namin. Alam ko, marami sa atin yung mga unhealed inner childs ninyo, mga inner child ninyo.
kung naiiyak ka man din ngayon, I'm sure merong kailangang ayusin sa'yo. No, ang umiiyak sa'yo, it's not the adult version of you. But that's the inner child eh. Siya yung umiiyak. Kasi pakinggan mo din ako, pinakinggan niya Pinakinggan siya. Ako rin. Pero alam mo, parang nakikita ko yung batang si Lady Gracia. She's proud of you right now. Yun yung nakikita ko sa kanya ngayon. I can feel it too. Oo, diba? sobra. Nasa likod mo. I can feel it. Na parang, kasi pag alam mo that you're doing fine, there's peace eh. There's peace. Tatahimik na siya, pinakinggan mo na eh. Parang anak mo lang, di ba? Na pag pinakinggan mo siya sa pag-iiyak niya, titigil siya habang sinasabi mo, nakikinikinita ko na you will be a good mother to your future child. I hope so. Grabe. Totoo yun. Totoo yun. Diba? Congratulations! Meow! Meow. Hindi, congratulations. Wala na. It's a wrap, Chicks It's a fam. bouncing baby. Uy, nasa wala na po kami masasabi. Bouncing baby, brown yan. Brown yan. Lalabas we are proud of you. We are proud of you. Kasi finally, na-overcome mo na yung Congrats, mga Mama. fears. And it's grabe, ang sarap magpa-celebrate ka naman, pag-Jollibee ka naman, Mas malaki TF niyo eh. May ganito, walang ganun. Nahiya yung Marky, Nahiya yung market dagdag. Oo, mas malaki yung iniyak niya. Mas malaki yung iniyak ko Mas dito. malaki yung alay niya. Oo, dapat yung leveling ng sharing pala. Depende sa inalay. Oo, next sis, pag nag-season 2 na, eto, dahil umiyak mas marami iyak si Gracia, ganito yung happy. Thanks, Ma. Okay na. Sobra. Thank you, Ang thank sarap you. makinig sa'yo. Thank Promise. Thank you. Minsan kasi natatakot ako magkwento kasi baka hindi niya maintindihan. Hindi, Lipat ka saan? lipad ka na. Lipad. Pili ka. Nanonood Pili ng boss ka mo. nung- Anong message mo sa boss mo? Boss, naririnig mo, nire-recruit na ako. Bigyan mo better opportunity. Ginawa ko naman lahat. May tumatawag. Ayan. Sorry, oo. So wag na tayo mag-message. Okay na yan. Okay na yan. Pero Kaya na yan. sobra. Oo. You Pero got sige. this. You got this, Ma. Of course. Nandun ka na. Itodo mo na. Kayo rin naman. Diyos ko, nandun na kayo. Oo, diba? Dati napapakinggan ko lang to. Seryoso talaga. Lagi kong sinasabi to. Parang tandaan natin. Hindi. Dati pinapakinggan. Hindi kasi parang hindi naman magkakala yung age natin. Pero talaga, lagi ko talaga kayong pinapapakinggan nun. Kaya parang isa yun sa mga inspirasyon ko ba't ako nag-radyo din talaga. Kasi napapakinggan ko. Kaya ko rin yun eh. Kaya ko rin yung gumaganon ako dati. Parang yung pagraradyo talaga. Ang ganyan. Naging first love it. Yan ang purpose mo. That's your purpose. Kaya May kaya dahilan ka nandito. Na-orchestrate Diba? talaga siya noon hanggang sa napunta na ako dito. Because maybe I need to share something to inspire other people na merong wounded na inner child nila. Sila. Para sa mga nakarelate kay Lady Gracia, kaya mo yan. Kung kinaya ni Lady Gracia, kaya mo rin. O, diba? Ano ka pa, kausapin mo din. Kakausapin mo pa ba? Yung younger Oo, self. kakausapin mo. Ang message ko lang Eto sa po. aking younger self, i-enjoy mo lang ngayon, nakasama mo yung tatay mo kasi wala na siya dito. Wala na siya dito sa present. So, Aileen, enjoy mo lang kasi wala na si tatay dito. Yan na siya. May katas na yung TF mo. Umiiyak na rin siya. Promise. Enjoy mo lang tatay mo dyan kasi wala na siya dito sa 2025. Sorry, wala lang tissue. Sorry na. Hindi, tatay ko lang talaga nagpapayak sa akin. Yung mga lalaki, Diyos ko ako magpapayak dyan. Pero yung tatay ko ako Ubos ko yung Basta tissue. enjoy nyo lang yung tatay. Enjoy mo yung tatay mo dyan. Wala na siya sa 2025. Yun. Okay na ako. Okay. Doon ka na. Balik na ako. Kaya ko yung sarili ko. And for sure, na-enjoy naman ng Little Eileen. Na-enjoy niya yung mga times na May kasama ambag si na Papa. siya sa season 3. May ambag na iiyak pa siya. Madadagdagan na yung Lagi ko tiyak yung sinasabi kung may lagi ko kasing message sa sarili ko. Enjoy mo lang dyan kasi wala na yung tatay mo ngayon. Wala na siya. Yun. Hirap. So yun, namimiss ko tatay ko. Namimiss mo. Anong message mo sa tatay mo? Nanonood ba siya? Tawagin natin, paggalawin natin yung Katabi baso. niya, Pakitaob nga to isang baso. Ano? Oh. Sorry, hindi ko na-provide lahat. Tissue.
Sorry, hindi ka sana magaling. Sorry, hindi ko nabigay lahat para gumaling ka. Saka nung malungkot siya, feeling ko hindi ako physically present. May sakit siya kasi triple trabaho ko. So, baka siyempre may sakit siya, baka sobrang lungkot niya. Tapos wala ako. So, sorry kung nung malungkot siya, hindi ko siya na-comfort. Pero ginawa ko yung para may pampagamot. Sorry. Sorry, miss ko yung tatay ko. Wag yung eyeliner ko. Tinanggal ko na para patas-patas. Wala na rin sa akin eh. Hindi pwedeng ikaw lang maganda dito. Tanggalin mo yan. Yung pilit mata ko. Tanggalin mo yan. Palatisisyon. Baliw na iiyak na. Lipat tayo sa Bombo Radyo, tayo magkakasama para sure. Hindi naman kasi, kung iiwan ko yung radyo, iwan natin lahat. Pinagpata ko. Aabot na to sa Sabado. Hoy, hindi naman yung... Yung eyeliner mo kumalat. Okay na. Silang pinupunas. Ako ito. Tanggalin mo kasi, ang daya ko lang yung natanggal. Dito lang pahid, girl. Dito. Hindi na, purpose ko nga yun. Dapat di mo na napansin para pare-pares. Tanggalin mo yan. Ako, 2, 3. Tanggalin mo nga, tulungan mo tanggalin din. Ikaw din, girl. Ang daya kasi ako lang yung nawalan. Sabi ko nga kanina, umiiyak siya. Sabi ko sa pilikmat ako, uy, alam ko rin yung gumaganyan. tapos na-realize ko, ay, umiiyak ka pala. Tubig. May tubig. Isa-usaw ko yung pilikmata mo dyan para malinisan. Parang tanggal. Alam mo, umiiyak siya, grabe yung hagulgol niya. Tapos biglang concerned pa ako sa pilikmat ako. Ay, sabi ko, ay, teka lang. Okay. Magiging DJ ba tayo kung di tayo magbaliw para mag-addict? Iiyak tapos tatawa. O yan, may inalay na ako. Yes! Kala ko hindi ka talagang Hindi, bagay. promise, walang magpapaiyak sa akin lalaki, tatay ko lang. Kasi, he's worthy of my tears and laughter. So yun. Enjoy mo lang dyan. Wala nang tatay sa 2020. Tanggalin mo ulit yung... Hindi ko tatanggal. Hindi, ako, thank you din, Tanya. Kung nag-thank you ka sa kanya, thank you. Iba yung relapse ko sa tatay ko. Oo. Kasi ano yan eh, daughter's first love. First love talaga yan. Tsaka para alam niyo, may ganito ko sa radyo pag kami ni Uncle, biglang iiyak. Dito na ako, ha? Sige. Bye-bye. Ang Ang papatugtugin ko paborito niya. Ano? Roel Cortez. Ano ba Paano yun? Paano ba yun? Kung magkikita. Baby, I was born this way. Baby, I was born. Napakasakit, Kuya Eddie. Willie Garte yan. Ay, iba ba yun? DJ ka ba? Hindi. Hindi, Pero pero ano, pero sino kumanta nun? Hindi ko din Sino alam. kumanta? Pakicheck. Oo. Pero kanina I heard you, sabi mo, parang nag-sorry ka kasi hindi ka physically present kasi nasa racket ka. Ang naramdaman ko, biniblame mo pa rin yung sarili mo. Huwag mo i-blame. Kaya ang tigas-tigas ko, promise. Huwag mo i-blame. May reason kung bakit ako ganito katigas. Wala kang kasalanan. Wala kang kasalanan. Kaya ka nga siguro binigyan ng maraming racket nun. Kasi yun yung way ni Lord para magkaroon ka ng pang-survive sa Kanya. 'Di ba? So don't blame yourself. You did your part. Sige, ikaw na lang. Ikaw Oo, may mo na lang si Lady Gracia. Kasi tinatanggal niya yung eyeliner mo. Hindi mo. Kasi ang unfair. Dito lang. Ikaw nga, hindi kita pinunod. Hindi ko kasi alam paano ba. Matatanggal ba yung pag ganun? Hindi, in fairness umiyak na si Tanya pero yung eyeliner hindi natanggal. Oh, waterproof. Hindi naman Anong brand? Ang brand yan. Yan, dalawa. Free shipping, TikTok. Pa-send ng link o order kami. Kasi tried and tested. Pero hindi, mama. Seriously. Oo. You did your best. Thank you. Pero sa akin hindi. At saka thank you din for sharing. Darating din yung time na parang, nagawa ko yung best ko sa kanya. We will Darating pray. din We yun. will pray. Thanks. We will pray. She will pray. Bakit ayaw mo mag-pray? Grabe ka. Pinagpipray ko yung sarili ko eh. Ay, sa bagay. Ako na lang. Sige, ako na lang mag-pray for you. Oo. Hindi, diba? Kasi parang... Kasi lagi naman ganun eh. When we love someone, kung ano yung binibigay natin sa kanila, parang hindi siya laging enough.
Lalo kapag nawala yung isang tao na yon, na kahit enough naman na talaga, pero feeling natin kasi, meron pa tayong ibibigay. Parang ganun, parang never enough talaga yung pagbibigay natin, feeling natin. Tsaka hindi, no? Parang ano lang na parang, iniintindi natin si Tanya from day 1 ng episode natin na bakit parang medyo reserve. 'Di ba? For you na i-share to ngayon, now we understand. And thank you for that. Thank you. Kasi para pagkatiwalaan mo kami, the production na malaman yung vulnerable sa'yo, spell. diba? Yung kahinaan. Ulitin mo ulit. Kahinaan na lang. Spell. Yun, Tama na yung vul. Yung Yung vulcanizing mo. Kasi, may sipon. Tama yung vul. Oo, yung Anong kasunod nun? Vulcanizing. Tama na yung tuloy mo na Oo, lang. hindi yun, diba? Parang, yung ipinakita mo na yung side niyan, parang now we really understand. Ang soft side ko lang family. Yung mga lalaki, akong gaganti para sa inyo. Gusto mo hard, ganyan. Correct. Pero So, proud yun. Thank yung you. little Aileen sa'yo for sure. Oo. Kaya lang, gandun lang, ba't dapat kinaya ko pa? Alam Naprolong ko mo, pa yung buwan. si Lord na ang nagdesisyon. Wala tayo. Ba't siya nagdidiscard? Hoy! Wala! Walang ganon. Hindi masakit. Lord pala decision. Sorry, Lord. Masakit Hindi, talaga. Lord. Masakit talaga mawalan ng tatay. Hindi, wala naman ding best words to. Siyempre, pag nawalan. Maghanap talaga tayo ng sisisihin So, sa ikaw pagka... na lang. Kasi yung eyeliner niya, tinatanggal mo. Siguro tama yun, naghaharap sisisihan. Kasi Sisisihin. feeling ko ako yung Ikaw lang yung capable nun. Oo, ako yung kahit sisihin nyo ko, kaya ko yan, sige sisihin ko yung sarili ko. Kaya ko. Kaya Ganun sobrang... Kasi parang kakayanin mo naman. Paano yung tunog? Ting. Matinis eh. May lang octave. Oo. MRT. MRT. Parating na po sa may Santolan Station. Ayun. So, yun. We will pray for you. Hindi namin sabihin na, 'di ba? Kasi sabi mo nga, Salamat. 'di ba? We will just pray na lang. And hopefully someday. Tsaka padala din kayong pera. Pray Ano lang. kami nagpapadala ng 6 digits sa'yo? Dapat nga kami yung padalan Kami mo. yung bigyan mo. Sige. Wait, mag-tuition na yung mga anak ko. Padala mo naman. Hindi ko responsibilidad ang anak mo. Gumaganyan na siya ngayon. Oo, Patapos natin kanino i-comfort. naman. Ayoko nagko-comfort ng walang Hindi, kapalit. galit siya sa'yo kasi tinatanggal mo yung eyeliner Tanggalin niya. ulit natin yan mamaya. Mag-wrap up ka na, girl. Tagal Oo, na mag-wrap up na tayo. Ha? Oh, ikaw, kumusta inner child mo? Oo nga, kinausap Ano mo ba? na ba? Kinausap mo, di mo kinausap, girl. Copy-paste na lang, wala Hindi. nang oras. Hindi, kausapin mo, May girl. oras pa. Sige na, para punasan ko yung eyeliner mo. Wala na, okay na yun. Umiyak na ako sa inyo, okay na yun. Hindi, girl. Hindi, ano Ano na yung- lang, kausapin ko yung sarili ko. Hindi yung inner child mo, yung little Colleen. To, isipin mo, kasi ganito kasi yung ginawa. Ang galing Isipin nito, mo. no? Isipin mo yung maliit na ikaw, yung paborito mong damit, naalala mo yung for sure, paborito Wala akong mong ganun damit. Yung parang lagi mong suot-suot na damit nun. Tapos nandyan lang siya Hubad sa ako noon, harapan. kalbo, tapos ang Hindi dala mo ko ako- lang hindi siya mo ako sapatos. Hindi mo ako madadaan sa ganyan. Hindi, ano, hindi, ito na, dali na magra-wrap up na tayo. Hindi, masasabi ko sa bata, ang hirap naman. Dali, auntie, may flight ako. Hindi nawawala yung boses ko eh. Oo nga. Hindi, para sa Joke lang, batang joke lang, ako. joke lang. Para sa batang ako, I am so proud of you. Kasi, ang dami mong pinagdaanan. Ang pangit ng boses ko pag umiiyak. Ang ganda kayo, husky. Tundo husky Ang dami na aso. mong pinagdaanan, ang dami mong nilampasan. And yet, yung faith mo kay Lord, hindi ka bumitaw. Yung hindi ka nagalit sa Kanya, Lord, bakit kailangan ko maranasan yung mga yun? Proud ako sa'yo kasi lagi kang bumabalik kay Lord. Proud ako sa'yo kasi ang dami mong nalampasan, ang dami mong, pero hindi bumitaw yung faith mo sa Kanya. And I am so proud of you kasi nandun pa rin yung love mo sa mother mo. 'Di ba? And yun lang yung sabi ko, proud ako sa'yo. And kung ano man yung naranasan mo nung bata ka, 'di ba? That ito na tayo ngayon. 'Di ba? Kung hindi dahil sa pinagdaanan natin, hindi tayo magiging better version ng sarili natin ngayon. So, appear sa'yo and good job and kung ano pa yung maaabot natin sa mga susunod na panahon, kasama pa rin kita kung ano man yung mga pain na naranasan natin noon. Gamitin lang natin to as our power para ma-achieve pa yung gusto nating i-achieve. And, yun, thank you
for being there. Thank you for being strong. Thank you for being a good daughter, kung yun ang tawag nila. And thank you kasi hindi nawala yung faith mo sa kanya. So, yun lang. I am proud of you. Galing mo eh. Yun lang. Patulogin mo na ako. Tulog na. Anyway, sana po ay nakarelate kayo. Saan na yung camera? Nasaan na po kami titingin? Grabe tong episode na to Sana po ay nakarelate kayo sa kwentuhan na straight from our heart. Kung meron pa po kayong mga pwede rin kayo mag-share ng kung ano man yung hugot ninyo sa buhay, pwede po kayong pumunta sa aming social media account. Hanapin nyo po, Chicksclusive. At pwede rin kayo mag-comment sa ibaba at ituloy-tuloy natin yung kwentuhan doon sa ating SOCMED account. Maraming salamat sa pakikinig sa mga drama ng buhay namin. Masyado kami madrama. Emotional. Sorry mga babae na. talaga. Mga babae, kasalanan nyo talaga itong diba? mga lalaki eh. Sinisi yung mga Hindi lalaki. naman, di ba? Parang yung mga pinagdaanan natin, again, lagi mong tandaan, mahina ka ngayon, pero yan ang magpapalakas. Tapos na. Go. Mainit na ulo. At syempre, wag kakalimutan i-stream ang Chicksclusive Energy dito daw, sa... energy. Ulitin ko, wag niyong kakalimutan na i-stream yung Chicksclusive sa Spotify dahil every Wednesday po ang ating new upload. Yes, always remember, keep it hot, keep it fun, keep it Chicksclusive! Powered by Game Zone! Real player, real game! Forever! Spice's Perfect Match. Tutulungan kitang hanapin ang perfect match mo. What's your secret? It's complicated. Next, What you see is what you get. it's a match! Just like Game Zone, our choice of table game in the Philippines. Get up to 100% deposit bonus plus 1% daily first deposit rebate. Unbelievable talaga! Bitay na ako sa di nakaka-stress. Play for fun. Play responsibly. Gambling is not an accepted way of livelihood and does not solve financial problems.